Ahoy! Kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa ating special pakanton na paalmusal sa inyo. Okay? Magte-trade tayo ng live sa sa ISM. Okay? Sino kaya ang mapalad na nakapalood ng live free training ko kagabi? Hindi pala kagabi, kaninang madaling araw ng alas 2. Kung halimbawang naka-attend kayo sa aking pre-webinar kaninang alas 12 hanggang alas 2 ng umaga, alam nyo na ang ating magiging topic, ISM. Mag-value ng time. Gumamit lamang ng pinakamatindi at matalinong common sense and right decision making. Wala dapat espasyong pagiging tanga at bobo. Ito ang mga paraan. Paano mananalo sa ISM? With or without chart. Okay? So, gagawin natin. Ito yan. Makikita nyo anong oras kayo. Usually, ang alam nyo lang, ang pagbukas ng stock market, 9:30. O kaya yung pre-opening na 9 o'clock. Pero bakit ang aga akong gumising? Bakit ang aga nakaabang ako? Bakit ang aga nakalogin ako? Kunan nyo ng idea kung bakit. Gets? Bukod pa doon, last minute check. Kinakailangan gawin yun sa umaga. Last minute check sa chart. Kung halimbawang katulad nyo ako na kaya mag-trade with or without charting system. Dahil ako may sarili akong formulation, paano ako nananalo. May sarili akong formulation katulad nito, sariling technical guide. Imbes na umasa ako sa ganitong klaseng technical guide ng COL, meron ako sariling technical guide. So ngayon, magiging useless sa akin itong COL technical guide. Kasi mas nalalaman ko, at lalo na magiging useless sa mga estudyante ko sa aking webinar o aking masterclass sa mga geto. Wala na tayong pakialam dyan kung up, all down, all sell down, blah, blah. Unang-una, may kung anong klase akong tinuturo dito. Tamang paggamit at yung mismong purpose nitong COL technical guide na makikita nyo na meron kaming mismong gamit. Siyempre, ako gumawa yan at in-explain ko paano yan. Hindi mo maiintindihan yan kung hindi ka nag-aral sa akin. Kung hindi ka pumaloob sa aking webinar na mismong aking masterclass. Gets? Okay, dito tayo sa ISM. Okay. So ngayon, sa ISM, magkano nga ba yung natin dito? Pinaka-highest, 8 pesos something, di ba? Babalik tayo dyan. 862, tapos 135. 862. Tapos 135, 52 weeks high. Tapos per market price, 632, yung closing last Friday. Tingin agad dito. Ano sinasabi? Ano kayang direction sinasabi nito? Wala lang naman. Ito yung 52 weeks high. Nandito yung 52 weeks low. At itong area na to, mas malapit sa 52 weeks low. At itong area na to, mas malapit sa 52 weeks high. Tapos tignan natin sinasabing percentage from 52 weeks high. Ito ngayon yon. Ang price appreciation ay 73%. Price depreciation ay 26. Okay. Ano ibig sabihin ngayon nun? Common sense. Dahil na magkano average sa 8? Sa 862, magkano average? Average per value by below the price divided by 2. Pak, bumili ka dapat dyan. Bumili ka sa saktong yan, o bumili ka na mas mababa dyan, o bumili ka na medyo malapit dyan. Alin malapit sa 430? Di 450 all the way sa 5 peso. Ano yung mas mababa dyan? Di saktong 4 peso hanggang pababa ay common sense. Ngayon, nasasabi dito, price appreciation 73% na. Ang depreciation ay 26% na lang. So ano ibig sabihin nun? Wala. Common sense. Ito daw, gusto. Ito, ayan. Ito ang gusto daw gawin. Common sense. Ang sinasabi niya, wala siyang ibang gustong gawin kundi pataas. At walang gustong gawin to kahit ay ayaw magpasulat sa akin dahil nakalak nga pala. Nilak ko pa nga pala ito. Nalagay sa walang gustong gawin nito ay kundi pataas. So, kung panay pataas pinagsasabi nitong chart na to, ano sinasabi niyan ng ISM? Gumagawa ng 52 weeks high. 52 weeks high ang ginagawa, blah, blah, blah.
At i-anticipate mo na yung mga gatong klaseng kalakaran. Hay, common sense. China yan. Okay, yung January, yung January 4 pinaka-high sa 635. Naku, pinost ko nga sa inyo yan. Nakasya sa akin ng 630 hanggang 650. Tapos nag-close ng di ba, bumagsak pa nga ng medyo lagpas ng 30 yan. Pero bumalik sa 30, line of 30. Kasi nga, nandun nga sa may record dito ng ISM, wala naman talagang ginawang position to, kundi naandun lang sa 620, 630. O ano magiging potential opening? Nasa line of 640. At any second, any minute na mag-open ng stock market ng saktong 9:30, tatamaan na agad ang 640 at highest amount na potential na pupuntahan ngayon, January 7, 2019, ay mula dito sa 660 all the way sa 7 peso. Yun na ngayon, bago pa kumilos, huminga ang stock market, alam mo na dapat. Pinakakulelat, pinaka-basic, pinaka-standard, at pinaka-maximum expectation, anticipation, salsellation. Ayop yan. Tapos, siyempre, dapat, bago kayo bumili ng kahit anong klaseng stock, alam mo na magkano sa 52 weeks high, alam mo na magkano sa 52 weeks low, alam mo na ang fair value buy below the price signal, alam mo na ang 2-month supply, at lalong alam mo ang less supply. At dapat, alam mo ang moving average, which is tinatawag price frequency. SMA, WMA, EMA. Ano ibig sabihin ng SMA, simple moving average? Ano ibig sabihin ng WMA, weighted moving average? Ano ibig sabihin ng EMA? Exponential moving average. So, ito yung simple, ito yung weighted, ito yung exponential. So, ibig sabihin, simpleng kokote lang. Paggamit ng kokote, alam mo ang SMA ay maliit ang hinihinga lang. Alam mo yung SMA, maliit ang hinihinga. Simple moving average. Alam mo ang EMA ay malakihang hinihinga. Ano nga ba ibig sabihin ng Tagalog nitong word na ito? Diba? Mano-nosebleed ka pa ba sa word na exponential? Lumolobo. Ayun yun. Lumolobo. Ngayon, since naandun nga tayo, kung halimbawa nasubaybayan nyo ang akin live pakanton, live training kagabi, maiintindihan mo ngayon na keso gagawa nga ito ng potential panibagong price frequency from this fucking numbers going to this fucking number. Gets? Bakit? Kasi ito yun. Ito yun. At may nakasulat dyan, math algorithm, malamang ubos na yung utak ninyo, hindi nyo pa maintindihan yan. Ako naintindihan ko yan. Yun nga lang, naintindihan ko, magiging pahirapan ituro sa inyo, kahit may gihing kong ituro pa sa inyo ang math algorithm, hindi nyo rin mauunawaan. Kaya mag-stick na lang kayo sa napakadaling mga turo ko. Pretty soon, somewhere down the road, I know will come again. Somewhere down the road, Somewhere down the road, maintindihan nyo mag-isa yan. Walang kinakailangan pang taong magturo sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng math algorithm at kung paano ang literal process ng math algorithm. Gets? Kayo mismong makakatuklas niyan. Somewhere down the road. Okay? So ngayon, may negative dito, may positive dyan. Anong ginagawa ng Mac, blah, blah. Ang dami kong tinuro kagabi. Sa sobrang dami kong tinuro, nakadalawang baso ako ng kape kagabi. At isang kahang yosi ako kagabi. Para lang bigyan kayo ng pakanton. So ngayon, gets nyo? At any moment, ito ang magiging tatamaang presyo. At potentially magiging low ay dito sa kumbaga, ang magiging low na presyo ngayon ng
ISM, ang magiging low niya ganito. Okay? Ang magiging low niya ay ganito. Dito babagsak yan. Dito babagsak sa mga sinyalis na yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Dati, ang pinaka-support niyan, 580. Tapos yung sumunod ay 6 peso. Pag-uwi natin yung formulation. Dati, pinakaunang support ay 580. Sumunod na support, 6 peso. Sumunod na support, 615. Sumunod na support ay 620. At pinaka-latest na support natin, 630. Yung dating resistance niyan ay siyempre 580. Yung sumunod na resistance, 6 peso. Baguhin uli natin. Okay? Ang dali na ito, simpleng arithmetic. Tapos sumunod na resistance ay 628. Tapos sumunod na resistance ngayon natin pinaka-latest, 635. 35. Guess nyo na. Kung babagsak, ito yung anticipate. Okay? At kung sakaling aakyat, kahit sabihin pa natin 35 yung resistance, kung sakaling aakyat, mga ganito, ganyan, yan, i-assume. Ang liwanag na yan, nakasulat na yan, tanga na lang hindi makaintindi. Okay? Bubugok-bugok na lang ang hindi makaunawa sa turo ko ito. Super dali. Tawag na, tumatalsik pa laway ko yung partida. Pagkakasabi ko, super dali. Yan, tama yan. Tumpak. O, di ba? Puta, may dak pa. Kailangan gamitin kokote. Tumpak. O, ha? Tangina, parang dadahak lang eh. Guess yun na. At any moment, tamaan agad ang dynamic threshold na dynamic threshold ng T-high. 6, hindi pa tayo, dito pala tayo, ISM. At any moment, tatamaan ang T-high na 695 na dapat tingin mo dyan ay shit. Kung sakaling babagsak, magkano dito pinakatilo? 568, 595, 568 and 695. Ganito, calculation. Yip. T-high. T-low. Magkano yun? 585? 589? Tapos sa 695. Tama nga ba tayo dito sa record na yun? 568 pala. Mali. 568. Okay, pagdating sa price frequency, China, assume natin 10 cents. Woo! Plus sa 10 cents pala, minus pala dito, minus. Yan, Okay, mali. Okay. Ito, minus. Yan, natatamaan ng T-high. Teka, tilo pala ito. Mali pala ito. Babawin natin dito. 695, no? 568. Tapos ito pala yung T-high na 695. Okay. Ito ang tatamaan sa T-high. At syempre, ito ang tatamaan sa T-low. At any moment na nag-open ang stock market ng saktong 9:30 a.m. at within just few minutes, tatamaan ang presyuhan na ganito.
Ha? Pinakakulelat nga magiging average na kalakaran. Ito, 60-40, 640, 630. Okay? Pero ang banatan lagi dyan, ito, 660 to 70, blah, 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 blah. Katulad netong ating early detection, prediction, cancellation. Ha? Gagets nyo? Ayun nakabase lang tayo. Nakabase lang tayo dito sa ating considered scheduled profits na 10 to 20 cents per packing day. Lagay ngayon natin sa 20 cents. Pak! Ilagay natin sa 20 cents. Pak! At any minute na nag-open ang stock market ng sakto 9:30, kung babagsak, ito ang tatamaan agad. Which is itong 588, the same shit na sinasabing support dito. At kung sakaling, which is ako sumatotal 1,000%, 1,011,000%, na magiging accuracy, ay pupunta tayo ng up to 670, from 660 to 670. At kapag mas pinalad pa tayo, pupunta tayo ng 6 peso, ng 7 peso ngayon. Bakit kamo? Wala lang naman. Kasi bulbul run ngayong panahon. Gets? Bulbul run. Ha? Ay, nako naman, ang bastos ng bunganga ko. Pasensya na kayo. At hindi ako nakapagsipilyo ngayong araw. May muta-muta pa nga ako neto ha? Guess nyo, tayong ina, bahala kayo sa buhay nyo. Super dali nun. Walang bagal, kupad-kupad. Walang tanga pa, bobo, ha? Less than 1 minute decision making. Less than 10 second action and execution. Ang inyong mga mata ay higit pa dapat sa takbo ng gun bullet. Ang inyong mga mata ay mata pala. Paano tatakbo yung mata mo na parang ang inyong mga mata ay higit pa sa talim ng isang samurai. Ang inyong mga pag-uutak kokote ay kinaalam mas mabilis pa sa bullet train, mas mabilis pa sa gun bullet. At syempre, bago natin gawin itong live na aking pinagsasabi sa inyo, maaga pa lang, ha? Maaga pa lang may kanton na kayo. Nag-almusal na ba kayo kanina neto? Nag-almusal na ba kayong ganyan? Lanak, meron kayong Timson. Nag-almusal na ba kayo? Tingnan ngayon natin ito. Ikumpara ngayon natin sa previous. Ha? Tingnan natin yan. Ikumpara natin dito sa previous. Ano to? 695. 568. Kumpara ngayon natin to. 695, 568. The same shit. So, kung ano yung current pinaka-presyo kahapon o last Friday, yun. Kung ano yung pinaka, like, almost high yung last Friday, yun ang lowest ngayon. Yun ang buy below the price signal. Yung previous price. Gets? It's either way. Ang dali na turo ko. Ito ang pangyayari ngayon. Galingan nyo na lang. Okay? Ngayon, kung sino may nalolood kagabi, siyempre, alam nyo na, dapat ay nakakasa kayo ng ganito. Ha? Dapat nakakasa kayo ng ganito. BTC, sa 7 peso, all the way sa 10 peso a share. Nakakasa kayo dyan. Ha? Nakakasakay dyan sa 7 peso to 10 peso kung usapan ay, kung pinag-uusapan, kung babase tayo mismo sa PP, kung babase tayo sa PP 2 weeks, ay, anak ng puta, pinakakulelat na pupuntahan yan. Within just few days, up to MA20. Shit! Ha? Kung halimbawa pupunta tayo ng 52 weeks ay ngayon yan, ay pinakabagong 52 weeks kay gagawin ay 10 peso. Tayo na, matalsik-talsik laway pa. O tayo na, patay yung yung tatalsik ng laway na yung hype na yan. Okay, sina.
So ngayon, bahala kayo ngayon sa buhay nyo. Mag-value ng time. Pupunta na ako sa aking webinar, sa aking masterclass.